Yon, welcome back. Short ride lang tayo. Akit tayo ng sumulong, punta tayo ng Antipolo. At samantalayin na natin habang hindi pa umuulan para matesting din natin tong bago nating heart rate monitor. Matagal ko na kasing ginagamit yung heart rate monitor ko, siguro mga 2-3 taon na. Medyo nagloloko na kaya susubukan naman natin tong IGP Sport na HR70 model. Armband naman siya. Hindi to review video, tinetest ko lang kung gaano siya ka-accurate. Pero bibigyan ko kayo ng overview, lalagay ko rin yung mga features niya. Tanong, bakit mo kailangan magsuot ng ganyan, heart rate monitor o heart rate sensor? Maraming benefits sa paggamit ng heart rate monitor. Disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko dito is based lang sa experience ko at research ko sa paggamit ng heart rate monitor. Reason number 1 kung bakit ako gumagamit ng heart rate monitor. Para makontrol ko yung intensity during cycling o workout. Ako, as a casual cyclist, hindi naman ako kumakarera. During weekend, umaabot din sa 50 to 80 kilometers yung mileage namin. Madalas, bike touring yung ginagawa namin. Paminsan-minsan, umaabot din kami ng 200 plus kilometers. Since nasa tito age na ako, during cycling o kahit anuman exercise, kailangan bantay ako na yung heart rate ko. Sa kahit anong exercise o workout, hindi maganda sa katawan pag matagal na elevated ang heart rate mo. Ang importante kasi dapat hindi ka lumalagpas sa maximum heart rate based sa age mo. Paano mo malalaman yung maximum heart rate mo? Ganito lang yan. Para makuha mo yung estimated maximum heart rate based sa age, subtract mo lang yung age mo sa 220. Example, kung 40 years old ka, subtract mo lang yung sa 220. So, magiging maximum heart rate mo is 180. Mahirap kasi kapag palaging elevated yung heart rate mo kaya lagpas ka dun sa maximum heart rate. Masyadong tatrabaho yung puso mo na overwork, mas malaki yung risk na makapag-develop ka ng mga abnormality sa puso. Kaya ako during ride, ang range ko lang palagi ay nasa 50 to 85%. Pero nakaset na limit sa akin hanggang 90%. Reason number 2 kung ba't tayo gumagamit ng heart rate monitor at ito na ang huli. Para ma-monitor ko at malaman kung gaano kabilis yung recovery ko habang nagpapahinga. Example, bago ako mag-long ride, nag-i-ensayo muna ako at ganito ginagawa ko. Nabanggit ko nga kanina, mini-maintain ko yung heart rate ko habang ride sa 50 to 85%. Max na yung 90%. Pag na-reach ko na yung threshold na 85% hanggang 90%, binabagalan ko na yung takbo. Dito ko nakikita kung mabilis ba o matagal bumaba yung heart rate ko. Kapag matagal bumaba yung heart rate ko, ibig sabihin kailangan ko pa na ensayo. Kapag mabilis naman, ibig sabihin nun, nasa kondisyon na ako. Pag patag naman, bihira tayo umabot sa 85%. Sa ahon yan, umabot tayo 90%. Para sa akin, mas importante yung kondisyon yung puso ko tsaka yung lungs ko. During ride kasi, lalo na yung mga mahahabang ride, mas maganda kung kontrolado mo yung paghinga mo o maganda yung paghinga mo. Dahil dito, mas maganda yung distribution ng oxygen sa katawan mo. Mas maganda para sa mga muscle mo, heart mo, sa lungs mo. Kapag marami kang oxygen sa bloodstream, hindi ka kagad mapapagod. Gawa na lang tayo ng ibang video para dyan o kaya i-google nyo na lang. So, yun yung dalawang reason ko ba't ako gagamit ng heart rate monitor. Isa pa pala may dadagdag ako. Kung napanood mo to at naisip mo mag-cycling o kaya mag-exercise, kaso meron kang iniinom na maintenance, yung mga beta blockers, mas maganda mag-consult ka muna sa cardiologist mo para ma-advise ka niya kung ano yung dapat gawin. At dito nagtatapos yung video natin ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat.